139, praise God, verse 13 to 14. Basahin ko po mga kapatid sa ibang translation, Psalms 139, verse 13 to 14. Praise God. Malalim po ang King James Version. Ito po yung pinakamababaw. For you created my inmost being. Yan po yung rins, mga kapatid, yung sa loob. Knit together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Ephesians chapter 2 verse 10. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Ang lahat magsabi, God prepared in advance. Sa King James Version, God ordained, mga kapatid, that we should walk in them. Iyuko po natin ang ating mga ulo, mga kapatid, at tayo po'y magpasalamat sa ating Panginoon sa mga salita na atin pong nabasa. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, Lord, makapangyarihan ang iyong salita. Sabi mo, Panginoon, heaven and earth will pass away, but your word will never pass away. Sa hapong ito, Panginoon, ang totoong tinapay na mabubuhay ang aming kaluluwa ay ang iyong mga salita. Lord, patawarin mo kami, linisin mo ang aming mga sisidlan, punuin mo kami, Panginoon, ng wisdom and understanding. Hallelujah. Sa pamagitan nito, magabayan kami, Panginoon, sa aming patuloy na paglilingkod sa iyo at maintindihan namin, Panginoon, ang calling, ang purpose, Panginoon, sa aming buhay. Pagpalain mo ang buong Thursday group, Panginoon, lalo na sa mga baguhan, na sila'y lalakad, Panginoon, na masigasig, Panginoon, na mag-desire, na makilala kanila ng lubusan at ma-establish ang personal relationship sa iyo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. In Jesus' mighty name I pray, and I claim the victory today, and I lose the power of the Holy Ghost in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, bind all evil spirit that would try to disturb our understanding, O Lord God. In Jesus' mighty name. Everybody shout, in Jesus' name. Hallelujah. I will bring to you a simple topic this afternoon in his title, Your Life is a Miracle from God. Kamayan mo ang iyong katabi, sabihin mo sa kanya, your life is really a miracle from God. Makaupo na po tayo, mga kapatid. Kayo po ba'y naniniwala na ang buhay mo ay isang milagro mula sa Diyos? Ulitin ko po yung tanong. Gusto ko, mga kapatid, na huwag kayong mag-imin na nadala lang kayo sa katabi nyo. Praise God. Kayo po ba'y naniniwala talaga na ang buhay mo ngayon, mula pa noon, ay isang milagro mula sa Diyos? Hallelujah. You are absolutely right. From a scriptural perspective, human life is a profound work of divine craftsmanship. You are a living miracle, intricately formed and designed with a specific purpose. Hallelujah. Mga kapatid, siguro nag-iisip kayo, bakit ba ako napunta sa simbahang ito? Bakit ba ako ngayon nakaupo at nakinig sa salita ng ating Panginoon? O kaya siguro, mga kapatid, ang iyong background sa iyong buhay ay meron kayong mga regrets minsan. Na minsan dumating yung pag-iisip, bakit pa ako nabuhay? Bakit ba ako pinanganak? Praise God, hallelujah. Na ako'y naaapi na lang, mga kapatid. But I will tell you, praise God, from the perspective of the Scripture, you are created. God had created your inmost being, knit together in your mother's womb. Doon pa lang sa tiyan ng iyong nanay, hindi ka nalaglag. Tandaan natin ito. Mga kapatid, ang isang babae, ayon sa pag-aaral, ay pwedeng mabuntis lang, Sister Loida, praise God, one day of the month sa kanyang cycle, mga kapatid, sa menstruation.
Isang araw lang pwedeng mabuntis ang isang babae. Praise God. At sa million cells na ma-release, mga kapatid, hallelujah, ng sperm cell doon sa, para itanim, mga kapatid, sa tiyan ng isang babae, mga kapatid. Praise God. Milagro talaga mula sa Diyos na nabuo ikaw at ako. Tandaan nyo yan. Dahil pwedeng ang nanay at tatay mo hindi magkaanak. Isipin mo yung mabuti. Praise God. Nag-message yung mama ko kahapon, mga kapatid. Ang sabi niya, naalala ko nung narinig ko ang preaching mo doon sa mega church ng Panabo. Sabi niya, ako po'y nagpapasalamat at na-bless sa preaching mo. Sabi ko, bakit ma? Naalala ko noon, nung ikaw ay batang-bata pa, nag-LBM ng 3 araw. Halos butot balat ka na lang. Wala kaming pera para dalhin ka sa ospital. Lumuhod ako. Sabi ng mama ko, naalala ko na ngayon. Lumuhod ako sa araw na yon at sabi ko, Panginoon, kung pagalingin mo ang batang ito, ibibigay ko ito. So ipaggamitin mo ang batang ito. At ako yun. Sabi ng mama ko. Everybody shout amen. So many times, Sister Nida, I was grade 5, nagkadinggi ako, mga kapatid, muntik akong mamatay. I was 12 years old, naglangoy-langoy kami sa ilog, muntik na naman akong malunod, mamatay, mga kapatid. So many times, praise God. But God has a purpose sa ating buhay. Sabi niya dito, sabi ni David, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Sabi ni David, purihin kita, Panginoon, dahil, praise God, hindi ko siguro ma-appreciate yung ilong ko. Hindi ko siguro ma-appreciate yung skin ko. Pero sa totoo lang, Panginoon, ginawa mo ako na kamangha-mangha. Hindi nyo ba na-realize, mga kapatid, na ang tab mark mo sa dami-dami ng tao sa mundo ay hindi po magkapareho? Ang iris, mga kapatid, yung mata mo, pag i-scan yan, hindi rin magkapareho. Ang ating vocal cord, meron siyang tinatawag na vocal signature. Hindi rin magkapareho ang ating boses. Pwedeng sabihin mo, hala, magkatunog talaga kayo. Pero sa isang digital system, pag i-check kayo, magkaiba ang ating digital or vocal signature, mga kapatid. Everybody shout amen. For we are God's handiwork. Gawa po tayo, mga kapatid, sa kamay ng ating Panginoon. At sinabi ng Bible sa Ephesians chapter 2 verse 10, you are created in Christ Jesus to do good works. Ikaw po ay nilalang, mga kapatid, tayo po ay nilalang para gumawa ng mabuting bagay which God prepared in advance for us to do. So, mga kapatid, ang ginawa natin ngayon na nagpupuri, when you are 10 years old, hindi mo yun nakikita. But in the eyes of God, it was already past tense. Yun ang preaching doon sa General Conference, mga kapatid. Praise God, yung tinatawag na authority, praise God, alignment and atmosphere. Sabi ng isang preacher, mga kapatid, praise God, i-share ko po sa inyo, siguro nanood kayo, mga kapatid, kung gusto kong bigyan ng pansin, mga kapatid, praise God, ang punto na yun. Hallelujah. Yung ating mga victories, yung ating mga problema, praise God, na future pa lang, mga kapatid, sa Panginoon, lahat yun, past na, mga kapatid. Because He is the God, hallelujah, that time is inside of Him. Hindi siya napasok sa time, kundi ang time napasok sa Kanyang kamay. Wala pa ang time, nandyan na ang Diyos. Wala pa ang time, past, present, and future, nag-exist na siya, mga kapatid. Hallelujah. Sa araw ng iyong kapanganakan, nakita ng Diyos. Sa araw ng iyong kamatayan, nakita na ng Diyos. Everything in the future, every challenges in the future, it is God's past na po. Everybody shout amen. Kaya yung pag-abroad mo, matagal na nang nakita ng Panginoon. Yung palit mo ng amo, matagal na yung nakita ng Panginoon. Praise God na makagawa ka ng bahay, makapagpatayo ka ng, matagal na yan ang nakita ng Panginoon. Pero ang pinaka-importante niyang makita, mga kapatid, na ang kanyang nilalang ay magbigay sa kanya ng papuri. Na ang kanyang nilalang, mga kapatid, ay magpakumbaba sa kanyang harapan. Na ang kanyang nilikha mula pa sa tiyan ng kanyang nanay, mga kapatid, ang expectation ng Diyos, hallelujah, that this soul will believe in Him.
Everybody shout, praise the Lord. Kung ikaw ang isang nanay, mga kapatid, at biyayaan ka ng anak, meron kang maraming mga dreams. Isang araw magiging doktor ito. Isang araw magiging engineer ito. Kahit wala akong pangpaaral, pero Panginoon, siguro mahanapan ng paraan na maging professional ito. Yan ang hangad, mga kapatid, ng isang nanay, na maging respectful ang batang ito. Na kung ako'y tatanda, ako po'y nag-wish na alagaan niya ako. Pero minsan hindi nangyayari sa realidad, mga kapatid. But it is always the wish and hallelujah in the heart of a mother sa isang bata, mga kapatid, na siya'y maging successful, na siya'y magpamilya rin, mga kapatid, para matutuwa naman, praise God, ikaw, mga kapatid, na praise God, talagang grabe yung sakripisyo mo. Pero mas lalo ang Diyos. Dahil ang pagkalikha natin may purpose po. Everybody shout amen. Jeremiah chapter 1 verse 5, the scripture said, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. Pakinggan nyo, mga kapatid, anong sabi ng Diyos kay Jeremiah? Jeremiah, bago ko pa ikaw binuo sa tiyan ng iyong nanay, kilala na kita. Praise God. King James Version, before I formed thee in the belly, I know thee. And before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee. And I ordained thee a prophet unto the nations. Ang ibig sabihin, mga kapatid, hindi pa nag-start ang Diyos na mag-emit niya, mga kapatid, ang seed ng lalaki o kaya seed ng babae. Hindi pa niya pinagtagpo sa kanyang kapangyarihan. Kilalanan niya ang mangyayari. Kilalanan niya kung sino ang taong ito na mabuo. Nagets niyo? Grabe kapangyarihan ng Diyos. Wonderful talaga ang kanyang mga gawa. Sabi niya, doon pa lang sa tiyan ng iyong nanay, hallelujah, itinabi ko na kayo, itinabi ko na ikaw. Hallelujah, I sanctify thee, I set you apart, hallelujah, to become a prophet of the nations. Hindi lahat ng OFW, praise God, sa kanilang diop ay nagpupuri sa simbahan. Maraming mga OFW nakaupo lang doon na walang ginagawa. Maraming OFW nakaupo lang doon, nagbabraha, nag-tiktok-tiktok, kung ano man, mga kapatid. Hallelujah, pero nandito ka sa bahay ng ating Panginoon dahil nung nilikha ka pa niya, kilala ka niya, you are being set apart for the purpose. Everybody shout amen. Gusto kong ipaintindi sa inyo ang purpose at saka calling. In the Bible, purpose is your individual why. Sa lahat ng buhay, Sister Jessica, may why. Bakit? So ang purpose, yan ang tinatawag na individual why. The reason God created you. Bakit ka nilikha ng Diyos? Yan ang purpose. Kaya may iba nagsasabi, sana naging lalaki ako ngayon. Kasi ang mga lalaki hindi nanganganak. Hindi nagsasuffer. Pero bakit ginawa kanyang babae? At bakit ginawa niya akong lalaki? Because there is a purpose. Yan ang purpose, mga kapatid. Kaya mga kapatid, yung mga tanong mo na why? Why? Kaya yung iba hindi na nag-church. Kaya yung iba galit sa Diyos. Why? Bakit ako, Panginoon? Sa dinami-dami. Bakit ako ang na-upload? Sa dinami-dami, bakit ako ang na-terminate? So, ang sagot sa lahat ng why, purpose. May purpose ang Diyos. Bakit ba ako napunta dito sa Hong Kong? Sana sa Saudi na lang. Ito namang taga-Saudi, bakit napunta ako dito sa Saudi? Dapat nandito, sana doon ako sa Hong Kong. Yung iba naman, dapat doon ako sa Singapore sana. Ang taga-Singapore, sana makarating ako ng Hong Kong kasi malaki ang sahod kaysa Singapore. Hindi mo maintindihan ng tao. Pero magkaroon ka ng peace pag maintindihan mo yung purpose. Kasi lahat ng why mo ngayon, may purpose. Di ba? Bakit siya ang natuluyan ko? Why? Bakit siya? Ay, naku, ang dami pa naman nanligaw sa akin. Pero, ganun tanga-tanga mo talaga sarili ko. Bakit siya? Kaya wala kang kapayapaan, puro na lang regrets, puro na lang broken emotions.
nagka-anxiety ka, hanggang sa magkaroon ka ng depresyon. Pero kung maintindihan mo lamang, ikaw yung pinakamasayang tao, praise God, kahit praise God na sabi mong, disgrasya lang talaga na siya, nakadesisyon ako ng ganyan. Pero may purpose si Lord. Ganoon lang mga kapatid. Alam mo, bakit maraming Kristiyano ang hindi masaya? Dahil hindi nila naintindihan ang purpose. Purpose is the individual why. Ang lahat magsabi, individual why. At ang purpose sa buhay ko, hindi magkapareho sa'yo. Everybody should amen. Amen. Tandaan natin yan, mga kapatid. The reason why God created you. Yan ang sasagot sa tanong na why. Ang sagot mo lang, God has a purpose. Kasi kung hindi mo yan maintindihan, magkaroon ka ng anxiety. Magkaroon ka ng self-pity. Magkaroon ka ng parang hindi mo magustuhan tuloy ang iyong sarili. Oo. Bakit ganito ang height ko? Why? Si Papa matangkad, si Mama matangkad, si Lula, si Lolo puro matangkad. Anak niyo ba talaga ako? Why? Pero kung meron kang pagkakaintindi na siyang lumikha sa iyo, Lord, you have a purpose. You have a purpose. Bakit ganito lang ang height ko? Kasi kung matangkad ako, baka na osteoporosis na ako ngayon. Baka meron na akong scoliosis pag sobrang tangkad ko. Everybody shout amen. Kaya gusto ko yung ipasok sa inyo ang mensaheng ito. We need to understand God's purpose. Because it will answer your individual why. Why God created you. Ang sagot, God has a purpose. I don't know now, but I will know later why God had made me like this. Everybody shout amen. How about calling? Ano? What is the difference between purpose and calling? Calling is your specific how. Sulat niyo mga kapatid kung kayo po yung nag-take note. Ano ibig sabihin yan? The unique ways and season in which you fulfill that purpose. So this is the core difference. Ito po ang diferensya. Purpose, this is universal. Lahat ng tao, pariho-pariho tayo ng purpose. Pakita ko sa inyo bakit. This is universal. Unchanging. Purpose is corporate. Every human being shares the exact same ultimate purpose. Lahat ng tao, pariho-pariho lang talaga ang purpose. Genesis 1:27 and 1 Corinthians 10:31. Unahin natin ang Genesis 1:27. There are three things that we need to understand. Everybody shout amen. Amen. Napapansin nyo ba na hindi tayo pariho ng mukha? Oh. Hala, magkamukha sila. Magkamukha. Pero hindi niya yun mukha. Praise God. So God created man in His own image. In the image of God created He, him. Lalaki ang una. Male and female created He, them. Singular. Ang lumikha ng tao, hindi dalawang Diyos, hindi tatlong Diyos. So God created man in His. Kasi kung ang Diyos dalawa o tatlo, dapat hindi ganun ang statement. So God created man in their own images. Kung plural ang Diyos. But God is one. Everybody said amen. Isa lang ang Diyos. Kaya kung ikaw ay nilikha ayon sa kanyang wangis, in His own image, hallelujah. Sister Lloyda, ilang persona ka ba? Isa lang. Pag tiningnan ko, Sister Lloyda, hindi siya tatlo. Maliban siguro kung maduling ako ng 3 beses. Everybody say amen. So kung ang tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos, at ang Diyos ay isa, ang personality mo ay isa. Everybody shout amen. God, Father, Son, Holy Spirit. Hindi siya persona. Everybody shout amen. Tatulad, Lloyda, body,
soul, spirit. Ilang persona? Isa. So yung katawan na nakita ko, may tatlo siyang component. Body, soul, spirit. May katawan siya kasi kung si Lloyd na ngayon nakaupo, kung walang katawan, takbo tayong lahat dito mga kapatid. Isipin mo mga kapatid, ulo lang lumulutang, walang katawan. At ang katawan niya ay gumagalaw. Bakit? Merong soul, may spirit, may hininga. Yung soul mga kapatid is your will, your understanding, your mind. May utak yan. Kasi kung ang katawan na yan ay walang utak, yung empty yung ulo, mag-isip na lang kayo, paano kaya mga kapatid, no? Mabuhay ba ang tao kung walang utak? Hindi. Yung mind. Ikaw yung mind. Praise God. That is the soul. Kaya nga sinabi ni Jesus, your lips is praising me, but your heart is far away from me. What do you mean by that? Your mind. Ang bibig mo nagpupuri, hallelujah Jesus. Pero yung mind mo, wala sa Kanya. So pwede tayong, hallelujah Jesus, pero yung mind mo, nandun sa prangke. Ang mind mo nagre-remit na, pero ang bibig mo nandito sa simbahan. Pwede yun, pwede. Kaya nga sinaway ni Jesus ang mga parisyo, dahil sila po'y mga mapangimbabaw, sila po'y mga hipokrito. Dahil ang kanila, mga kapatid, nagdamit pa nga sila ng puti, pero wala naman sa loob, puro kalansay ang nasa kanilang mga ugali. Everybody shall praise the Lord. So balik tayo mga kapatid. Praise God. Basahin pa natin ang 1 Corinthians 10:31 para makita natin na universal talaga ang purpose. Lahat tayo ang Diyos ang naglikha. Paano pastor yung IVF? IVF ba yan, sister? Ha? IVF. Kalimutan ko anong meaning yan mga kapatid. Yung baby, mga kapatid, ay sa test tube. Test tube baby. Pero, yung similya pa rin ng lalaki at babae ay pinagtagpo. At kung nabuo na, i-inject pa rin doon sa tiyan ng babae. Praise God. Sabi dito, whether therefore ye eat, or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God. Bakit ganon ang sinabi ng Bible? Dahil ikaw at ako ay nilikha niya. Pakinggan ninyo ang tatlong purpose na universal mga kapatid. Number 1, praise God. The ultimate purpose is number 1, to know God. Makilala mo ang Diyos. Number 2, to reflect His image. And number 3, to bring Him the glory. Okay? Gusto kong liwanagin ito sa inyo, palawakin ko po ang topic na ito. The purpose, hallelujah, in our lives is universal, unchanging, corporate. Every human being share the exact same ultimate purpose. Number 1, what is that? To know God. Kaya nung nilikha ka ng Diyos, praise God, sa plano niya, ang purpose niya, unang-una, na makilala ang Creator. Pag ito'y lumaki, pag ito'y mag-teenager, pag ito'y mag-adult, pag ito'y nasa sunset years na sa kanyang buhay, makilala niya ako. Di ba? Mahirap kaya mga kapatid na hindi mo makilala ang Maker. Tanungin ang bata, kilala mo ba ang tatay mo? May tatay ba? Praise God. May tatay ba ako? Di ba mahihiya yung bata kung siya ay bastardo? Everybody shout amen. We have a father. We have a father. Paano pastor yung mga single mother? Paano yung nabuntis sila tapos walang tatay, parang naipanganak yung bata? Pastor, may purpose ba ang Diyos? Sabihin ko sa inyo, lahat na nilikha ng Diyos, lahat na pinahintulot na lumabas dito sa lupa para mabuhay, may purpose ang Diyos. Kaya hindi tayo dapat magmamaliit. Hindi tayo dapat maging judgmental. Everybody shout amen. Tingnan mo lang si Senador Grace po, ang original na story niya. Di ba? Napulot lang siya mga kapatid.
Nilagay lang siya doon sa pintuan. O ngayon, naging senador. Praise God. Ang daming mga istorya. Actually, mga kapatid, isa sa mga talagang na-bless ako doon sa conference, yung buhay ng speaker, yung nightly speaker. Siya, mga kapatid, ay lumaki hanggang 20 years old na name what you want. Sa lahat ng bisyo, cocaine, marijuana, shabu, pag-injection ng mga ano-anumang mga kimikal sa kanyang katawan. Praise God. Grabe ang kanyang buhay. Hanggang sa punto na kumuha na siya ng pistola para pasabugin ang kanyang ulo. Gusto na niyang mamatay. Pero bago niya nagawa yun, Sister Loida, may nag-invite sa kanya na pumasok sa isang Pentecostal na simbahan. At pagkapasok niya sa simbahan ng Pentecostal, the rest is history. Binago ng Diyos ang kanyang buhay. Naging preacher sa Gincon doon sa Davao. Everybody shout amen. Dahil may purpose talaga ang Diyos. At kapag may purpose ang Diyos, mga kapatid, may due date, sabi niya, may due date yan. Kailan kanya tatawagin? Kailan kanya bababaguhin? Katulad sa akin, hallelujah. Ang mama at papa ko, ang mama ko ang unang na-convert, kaya lumaki kami sa simbahan. Pero ang testimonyo niyo, mga kapatid, iba. Iba sa inyo, dito na nabaptize. Dito na kayo nahuli ni Lord. Praise God. Bakit? May tamang panahon ang ating Panginoon, mga kapatid. Everybody shall praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ang lahat magsabi, to know God. Kaya yung tanong mo, bakit ako pinanganak? Unang sagot, according to the Bible, para makilala mo Diyos. Pangalawa, sapat na ba na makilala ka niya? Hindi. You need to reflect His image. Kasi kung ako ay isang anak, mga kapatid, meron akong nakilalang tatay, pero kung mamuhay ako na pasaway, praise God, sinong masisira? Reputasyon ng aking ama. Reputasyon ng aking pamilya. Nagets nyo? Di ba? Pag ako'y pasaway ba, kapatid, palaging labas-pasok sa kulungan. Anak yan ni Aquilio. Yung labas-pasok sa kulungan? Anak yan ni Aquilio. So masisira. Kahit gaano ka babait sa papa ko, praise God, his reputation will be tainted dahil I did not reflect the image of my family. Ganon din. Kung bakit ka nilakha ng Diyos, unang-una, purpose, makilala mo siya, and then number 2, the scripture said, so that you will reflect His image. Pag naglalakad-lakad ka sa worldwide, naglalakad ka, mga kapatid, wow, hallelujah, ang mukha mo, ang itsura mo, you are reflecting the image of God. Maka-Diyos, may takot sa Diyos, may pag-ibig sa kapwa. Hallelujah. The character of the Father ay nadadala mo. Kasi yung ugali sa loob ng bahay, mga kapatid, yun ang ma-instill sa buhay ng mga bata. Ang ating Diyos ay may kabanalan. Banal siya. Kaya tayo rin may kabanalan. Ang ating Diyos ay punong-puno ng pag-ibig. Ganon din ang mga anak, punong-puno ng pag-ibig. Ang ating Diyos ay mapagpatawad. Ganon din ang mga anak mapagpatawad. Kung ang Diyos loko-loko, ang mga anak din loko-loko. But be it far, the scripture said, our God is righteous, our God is holy. So we must reflect the image of the Father. Nakuha po natin? Bakit ka nagpe-pray bago matulog? Hallelujah. Kaya nga sabi ng Bible, can you read it with me? Ready, go. Whether therefore ye eat, or drink, or whatsoever ye do all to the glory. Naintindihan ba natin yan ng malalim? Dalawa lang ang na-mention na palagi natin ginagawa. Ano yon? Kain. Kasi ang tao, kakain talaga. Pwede ang tao hindi maligo ng isang week. Pwede. Mabuhay ka. Subukan mo, Mr. Lloyd. Pwede ang tao hindi magpalit ng damit kahit isang buwan. Kahit isang taon, tingnan mo yung naglalakad ng hindi nagpapalit. Yung mga taong grasa, buhay yan. Pero bakit tayo nagpapalit? Kasi we are reflecting the image of God. Everybody shout amen. Kain at saka inom. Whether therefore ye eat, kung kakain ka man, kung iinom ka man,
Pero ang pangatlo, mabigat. Whatsoever ye do. Kahit anong gawin mo, siguruhin natin na ito po ay nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Inutusan ka ni Amo, tapos nagdabog-dabog ka. Paano ka magbigay ng glory sa Diyos? Everybody shout amen. Eh naman, hindi naman yung sa simbahan, pastor, doon naman to sa loob ng bahay kasi yung kasama ko, kontrabida talaga sa buhay ko. Kontrabida ang kasama mo sa buhay mo. Pero pag nagdabog-dabog ka, gumagawa ka ng isang bagay na hindi natuloy na glory ang Diyos, that is not the purpose why God created you. Everybody say amen. O nga, nagpadala ka ng pera, pero ang daming pasubra ng mga istorya. Nagsermon ka pa. Pero tandaan ninyo, whatsoever ye do, do all to the glory. Mga kapatid, sa totoo lang, kung ating sundin ang salita ng Diyos at maintindihan natin, bakit niya tayo nilikha, maging banal talaga ang buhay natin. Maging matuwid at masunurin talaga tayo sa Panginoon. Sa 3 bersikulo or 4 na bersikulo na ibinigay ko, grabe mga kapatid, balot na po tayo. Lord, thank you. Lord, sa salita mo, Panginoon. Patawarin mo ako, Panginoon, kung may mga aksyon ako. Kasi akala ko kain at inom lang. Hala, Panginoon, lahat pala yan. Praise God. Sa relationship mo. Di ba? Hindi tayo nag-cheating sa relationship. Kaya fair talaga ang laban. Everybody shout amen. Kasi hindi yan kalugod-lugod sa Diyos eh. Nagsisimba ka. This is a good work. Kalugod-lugod sa Diyos. Pero kung pupunta ka sa simbahan, matulog lang sa preaching, ay hindi na yan kalugod-lugod sa Diyos. Lahat ng bagay eh. Pero salamat sa inyo mga kapatid. Ganitong oras kasi critical ito eh. Pero sisigurado ko talaga na kayo po eh natatawa, kayo po eh nakakaintindi kasi mahirap ng mga kapatid. Everybody shout amen. Palakpak para sa Panginoon. Para mawala ang antok. Sigaw ng hallelujah. Amen. Praise God. So meron pong 3 mga kapatid, ang ultimate purpose. To know God, to reflect His image, and bring Him glory. So sa 3 na yan, sigurado ko pasado tayo dyan. Naintindihan natin yan. Praise God. Sa tulong ng ating Panginoon. Everybody shout amen. But calling is different. Kasi yung calling, it answers all your how. Ano yung purpose? It answers all your why. Pero ang calling, praise God, is doon ang answer, how? Paano? Tinawag mo ako, Lord. Diba? Lord, bakit ganito? Sabi ng Panginoon, remember the preaching, God, you have a purpose. Paano? Ito na po, yan na ang calling. Praise God. Everybody shout amen. Calling is individualized. Samantalang ang purpose, universal. So, ang mga Vietnamese, ang mga Amerikano, pariho lang tayo ng purpose. Lahat ng pinanganak, lahat ng nilikha ng Diyos. Hallelujah. Ang purpose, Sister Lenny, to know God, reflect His image, and bring glory. Pero pagdating sa calling, ito po ay individualized. Bawat isa na po. Hindi na po pariho-pariho ang tawag. Everybody shout amen. Calling is fluid and seasonal. Praise God. It is God's personalized invitation to you or for you to use your specific gifts and your background. Masalimuot siguro iba sa inyo ang background. Praise God. Naalala ko mga kapatid, ang isang taga-Sunday group namatay yun sa COVID. Kalimutan ko yung pangalan niya. Hallelujah. Na-rape siya sa sarili niyang tatay twice. At nung siya ay lumaki, hallelujah, nasa kanyang puso, pagkaya ko na, patayin ko yung sariling tatay ko. Lumaki siya mga kapatid na nandun ang revenge, nandun ang galit. Kasi para sa kanya, na-trauma siya, mga kapatid, dala-dala sa kanyang buhay. Kahit hanggang nag-abroad siya mga kapatid, nandun ang galit talaga niya. Isipin mo yun, na-rape sa kanyang sariling tatay twice. But to God be the glory. Nadala sa New Life Fellowship ang babaeng ito.
At pagdating sa New Life Fellowship na pangaralan, hallelujah, sa salita ng Panginoon, ang Ebanghelyo, Sister Lini, pumasok sa puso niya. Hallelujah. Humingi siya ng tawad sa Diyos. Nakareceive siya ng Holy Spirit. Naging leader pa siya, mga kapatid. Sabi niya, pag uwi niya doon, mga kapatid, napatawad niya ang kanyang tatay. Instead, ang mission na patayin, ang mission ay bubuhayin at iligtas at i-share ang gospel. So, regardless of your background, kahit ano ang background mo sa buhay, mga kapatid, praise God, gagamitin ng Diyos ang background mo. Sa sinabi ko na sa inyo kanina, yung speaker, mga kapatid, matindi talaga yung background niya. Praise God. Pero niligtas siya ng Diyos. Mag-suicide na sana siya, mga kapatid, dahil wala siyang hope. Hopeless ang kanyang buhay. Pero tingnan mo ngayon, isa sa mga pinakamalaking church sa Amerika, isa sa mga sikat na mga evangelist, mga kapatid, preacher, naging preacher pa doon sa conference po natin. Grabe ka, powerful ang kanyang testimony. Tatayo talagang balahibo mo, mga kapatid. Hallelujah, sa kanyang testimony. Why? Bakit nangyari yun sa kanyang buhay? Dahil gagamitin ng Diyos ang background niya para ma-bless ang karamihan, mga kapatid, pag siya'y tatayo. Kaya, mga kapatid, praise God, regardless of your background, kahit sino ka pa, kahit marami tayong mali sa ating buhay nung nakaraan. Hallelujah. Hindi lang tayo, mga kapatid, ma-discourage. Hindi lang po tayo hihinto sa paglilingkod. Because one day, when you share your testimony, people will be blessed. Clap your hands unto the Lord. Hallelujah. Lord, let your anointing flow. Let your anointing flow. So, ano yung calling? Individualize yan. It is God's personalized invitation for you to use your specific gifts, even your background, and your current situation to advance His kingdom. 1 Corinthians chapter 7, verse 17. Praise God. Hallelujah. Nung sumama Sister Lini sa amin, praise God, doon sa Surigao del Sur, binigyan ko siya ng pagkakataon na tumayo, mga kapatid, doon sa Tagbina Church. At isinyer, mga kapatid, kung paano siya naligtas ng Panginoon. Ang kanyang testimony, mga kapatid, grabe na blessed talaga ang congregation. Praise God. Nag-request pa sila sa isang church, pwede ba ulitin mo, Sister Lini, yung testimony mo sa daughter church? Inulit na naman niya ang kanyang testimony doon at naging pagpapala. Why? Whatever negative happens in your past, whatever testimony in the past, God can use in a perfect season. For what? To bring glory to Him. Kaya ako'y nanghihinayang minsan sa mga kapatiran na nag-uumpisa na naglingkod sa Panginoon, bigla lang mawala. Dahil sa maraming pagsubok, hindi nila naintindihan ang purpose. Pag dumating sa iyo ang mga kabigatan, pag dumating sa iyo, mga kapatid, na wounded ang iyong heart, mga kapatid, broken ang iyong heart, mga kapatid, palagi mo lang isaksak sa isip mo, God has a purpose, God has a purpose. Instead na magtanong ka ng why, punta ka kaagad sa sagot, God has a purpose, God has a purpose. Bakit may cancer ang katawan ko? Kung Sister Nida, mga kapatid, meron ka bang why, Sister Nida? Maraming bang why na dumating pag ikay lumuhod? Bakit ako, Panginoon? Bakit ako? Then you just go, hallelujah, to the answer box. God has a purpose. God has a purpose. Kasi kung doon ka pupunta, magkaroon ka ng kapayapaan. Dahil unang-una, ang Diyos ang naglikha sa iyo. Hindi kalooban na papasukan ng katawan mo ng kanser. Hindi yan kalooban ng Diyos. Pero kung pinayagan ng Diyos, meron siyang dahilan. Come on, hallelujah. Let's give Him thanks. Hallelujah. Sis, kung ikay nakabalik dito sa Hong Kong, kasi noon sabi mo, iwan ko na, hindi na ako babalik, Pastor. Kung ikay nakabalik, hallelujah. Why? Bakit mo ako pinabalik, Panginoon? God has a purpose. At isa sa mga nakita ko, so that you will grow in the knowledge and wisdom of God. Para hindi lang dollar ang makuha mo dito, kundi yung karunungan mo. Paano mo makilala ang Diyos? Paano mo siya maluwalhati sa lahat ng iyong gagawin? Everybody shout amen. Alam ko, bawat isa sa Thursday group, meron tayong burden eh. Meron tayong problema na pinapasan. Alam ko, mga kapatid, bawat isa sa atin.
But you just jump to the answer back. God has a purpose. God has a purpose. But calling is different. Hallelujah. Look at what calling means. But as God has distributed to every man. Ang lahat magsabi, distributed to every man. As the Lord hath called everyone, so let him walk. Kung saan ka tinawag, doon ka dadaan. Hallelujah. And so ordained I in all churches. Si Pablo yan. Kaya may tanong, kung basahin mo ang context mga kapatid, may tanong doon, lahat po ba mangangaral? Aba, hindi. Lahat po ba evangelist? Aba, hindi. Praise God. Kasi kung lahat na lang preacher ngayon, mga kapatid, isa lang microphone natin, o 4. Sinong audience? Everybody said amen. Oh. Kaya nga sabi dito, but as God has distributed to every man, meron siyang dinidistribute. At ang kanyang dinistribute, di ba, pag tayo mga kapatid, o sige, meron tayong snacks, i-distribute. Ang distribution natin, pariho-pariho. Di ba? Kasi kung hindi pari-pariho ang distribution, mag-aaway tayo. Di ba? Bakit Royal ito sa akin? Gusto ko Sprite. Gusto ko Mountain Dew. Gusto ko Pepsi. Ay, ayaw ko ng burger. Ano ito? Chicken or beef? Ay, ayaw ko ng beef. Hindi malaking gulo. Di ba? Kayo pa ang bibigyan, kayo pa magreklamo. Kasi, wala sa preference mo ang gusto mo. Nagets ko ninyo mga kapatid? Pero kapag ang Diyos ang mag-distribute, sabi niya, wag na kayong magreklamo. Let you walk. Doon ka. Sabi niya, but as God has distributed to every man, as the Lord hath called everyone. Lahat naman talaga tinawag, pero dinidistribute niya according to the measure of the faith. So kung ano yung binigay ni Panginoon, anong rules? Let him walk. So let him walk. Kung ang gift mo is singing, praise God. Na kung ang piano papuntang kinidi din ang boses mo. Huwag kang pumilit mga kapatid. Kung kinidi ang piano tapos North Point ang yung boses, tapos gusto mo pang i-post sa ating page, everybody said amen. Ay malaking trouble yun. Depende sa gift mo. Kasi may Sterling, mahilig siyang umawit. Oh. Binigay niya yung talent sa Panginoon. So, let him walk. Wala pa siyang talent sa preaching, pero darating ang araw kung bibigyan siya ng Panginoon ng ganong measure, praise God. Oh, Sister Lloyda, meron na siyang gifting. May tawag siya na mangaral. Mangaral ka, let you walk that. Huwag kang magreklamo. Bakit ako, Pastor, in-assign mo sa ano? May tinawag ka ng Diyos na maging preacher ka eh. O kayo mga Bible school student. Di ba? Everybody shout amen. So alam mo yung linya mo ba? Di ba mga kapatid sa track and field? Bawal pumunta sa ibang linya. Kung yan ang number 1 ka, 2, 3, kahit sa swimming, nakakita ba kayo ng Olympics sa swimming? May number yan sila, 8 yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Praise God. Pag ikaw ay tumalo na doon at saka doon ka lumusot sa 8, disqualified ka. Everybody shout amen. Kaya may lane ka eh. Kaya kung ikaw ay asawa, tapos ngayon dahil may pera ka, ikaw na ang boss mga kapatid sa pamilya, bawal yun, wala ka sa lane. Ganon yun mga kapatid. Everybody shout amen. Amen. Everybody shout, let him walk. Praise God. So pagdating sa simbahan, kung anong in-assign sa'yo, ikaw mag-vacuum ngayon kasi bago yung carpet natin. Ikaw sis, hindi mo sabihin, sino ba nag-donate yung vacuum na yan? Siya ang mag-vacuum. Nako, Sister Montesiano, ikaw ang nag-donate, ikaw ang mag-vacuum, ang laki-laki nito. Hindi, ganun yun. You must walk in your lane. Praise God. Yun lang po ang sabi ng Panginoon. It is individualized. Lahat po magsabing, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Your primary calling. Ang lahat magsabi, my primary calling. Your primary calling is to someone. Hindi kanya tinawag, praise God, for nobody. If God calls you, then it is for someone.
Una sa Diyos. Before God calls you to do anything, He calls you to become someone. Hindi pwedeng magtawag ang Diyos, mga kapatid, doon sa labas ng lasinggero na siyang maglinis dito. Before He calls you anything to do, He will call you. He will make you to become someone. The Bible emphasizes that your most critical calling is a relationship. I repeat it again. Your most critical calling is a relationship. Relationship saan? Sa Diyos. To your pastor, to your leader, to your husband, to your mother, to your parents, to your children. Kasi kung hindi tama ang ating relationship sa kanila, paano natin magampanan ang tawag? Di ba? Everybody shout amen. Oh, kung magturo Sister Ping sa mga nanay dito, tayong mga nanay, magpasakop tayo sa ating mga husband. Kung siya hindi magpasakop, hindi effective ang kanyang tinuturo. Di ba? Mahalin natin ang ating husband, alagaan natin, hilutin, ano pa. Kung wala kami magandang relationship, walang epekto ang kanyang turo. Sayang yung kanyang laway dito. Kasi yung calling niya, why effect? Everybody said amen. Kaya ang pinaka-importante is relationship. At ang una nating i-secure na relationship, yung relasyon natin sa Diyos. Everybody shall praise the Lord. Sabi po dito, your most critical calling is a relationship. Number 1, to salvation. Ang lahat magsabi, to salvation. Moving from darkness into fellowship with Jesus. 1 Corinthians chapter 1 verse 9. Mahaba po ito mga kapatid, pero dito lang po ako magtapos sa secondary calling. Sa sunod na idugtong ko ang lahat mga kapatid. So, the primary calling, praise God, to someone is to salvation. Moving from darkness into fellowship with Jesus. 1 Corinthians 1:9, hindi 7:9. Kasalan yung pinindot mo eh. Praise God. Okay, 1:9. Ang lahat magsabi, God is faithful. Yung lumikha sa atin, faithful talaga siya. Totoo siya. Tutuparin niya ang kanyang mga pangako. God is faithful by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. So ang fellowship mga kapatid, yung relationship na tutukan talaga natin, si Jesus Christ. Hallelujah. Siya talaga mga kapatid, ang number 1 to salvation. Pangalawa, to holiness. To holiness. Being set apart is to live a life that reflects God's character. 1 Peter 1:15. 1 Peter 1:15. Bakit ba tayo mag-holiness, Pastor? Ano bang ibig sabihin ng holiness? Kasi ang holiness, nami-misinterpret ito ng karamihan. Ang holiness, hindi damit. Okay? Holiness is separation. Being set apart from the world. To be dedicated unto God. But as He which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Pwede ba sa Tagalog, sis? Pakipindot yung Tagalog. Ano yung hanggang 16 yan? Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag. Ang tumawag sa iyo, banal. Ang lahat ang magsabi, banal siya na nagtawag sa akin. Ulitin natin. Banal siya na nagtawag sa atin. Dahil banal siya inyo'y tumatawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Lahat ng paraan ng pamumuhay, magnegosyo ka man, basta lahat ng paraan ng pamumuhay, maging banal po tayo. Di ba? Kaya yung sukli ni Amo, binabalik natin kahit hindi sinisingil. Bakit? Sa lahat ng ating pamumuhay, that is holiness. It gives glory to God. Oh. Pag nagtanong ang husband mo, nasaan kayo? Tama talaga yung sagot niyo. Nandito ako sa simbahan. Praise God.
Ganun talaga. Kasi lahat ng paraan maging banal. Tulungan sana tayo ng ating Panginoon na mamuhay tayo na may kabanalan sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Verse 16, anong sabi ng scripture? Sapagkat nasusulat, kayo'y mangagpakabanal sapagkat ako'y banal. Yan ang holiness. Holiness is, hallelujah, being separated from the world and to be dedicated unto God. Maraming katanungan, mga kapatid, minsan. Bakit kayo mga Pentecostal ay nagpahaba kayo ng buhok? Gusto kong dito tayo magtapos, mga kapatid, bago ang 2, para malalaman po natin, ano po ang koneksyon yan? Mga kapatid, ang bawat babae, ulo ng babae, may anghel na nagsunod-sunod. Kaming lalaki, wala, kayo lang. Napakaswerte nyo naman. Oh, may promise kayo. 1 Corinthians chapter 11. Buksan po natin. Hallelujah. Mag-start po tayo sa verse 1. Praise God, hanggang 16 or 15. 1 Corinthians chapter 11. Lagyan nyo ng highlight ito sa Bible ninyo. Kasi kaya nga tinanong ko kayo kanina, lahat po ba bautismado? Sabi nyo bautismado na tayong lahat. And we want to give God the glory. Praise God. Everybody shout amen. Hallelujah. Maging tagatulad kayo sa akin. Sabi ni Pablo, gayahin nyo sana ako. Nagaya ko man naman kay Kristo. So, magbasa na lang tayo mga kapatid. Pagkatapos nito, dismiss na po tayo. Okay? Verse 2. Kayo'y aking pinupuri nga na sa lahat ng mga bagay ay naalala ninyo ako at iniingatan ninyong matibay ang mga turo na gaya ng ibinigay ko sa inyo. So, nagsulat si Pablo sa mga Korinto at parang pinupuri niya yung mga membro sa Korinto. Salamat naman na iniingatan ninyo ang lahat ng mga turo ko na ibinigay ko sa inyo. Okay, verse 3. Tingnan natin. Datapwat, ibig ko na inyong maalaman. Gusto kong malaman ninyo ito. Na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo. Sino ang pangulo sino ang head ng lalaki? Si Kristo. At ang pangulo ng babae ay ang lalaki. Hindi boyfriend ang pinag-usapan yan. Yung kasal ba? Yung husband. Okay? Pero kung ikaw ay single, siyempre, tatay mo. Okay? At ang pangulo ng babae ay ang lalaki. At ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. The head of Christ is God. Dahil si Kristo, it refers to the flesh. Verse 4, tingnan natin. Bakit napunta ang buhok sa topic na yan? Ang bawat lalaking nananalangin o nang huhula na may takip ang ulo ay niwawalan ng puri ang kanyang ulo. Gusto kong ipaliwanag sa inyo yan. Ano po ibig sabihin ng takip ng ulo? Ang bawat lalaki na nag-pray o nag-preach, hallelujah, na mahaba ang buhok, ang ibig sabihin, ang takip ng ulo ay itong buhok natin. So kung ang lalaki ay may takip ang ulo, mahaba ang aking buhok, nawala ng puri ang kanyang ulo. Nakakahiya ang aking ulo. Okay? Kung mahaba ang buhok ko, tapos ako'y preacher, o kaya nag-pray ako, pero mahaba, may takip yung ulo ko, hindi yan cap ha, hindi yung kalok. I make my head shameful before the Lord. Verse 5. Anong sabi ng scripture? Datapwat, ang bawat babaeng nananalangin, unang huhula, na walang lambong ang kanyang ulo, ni wawalan ng puri ang kanyang ulo, sapagkat gaya rin ng kung kanyang inahitan. Yung shape, ahit ba ahit? Para kang si Bimbol Rocco, para kang si Senator Bato. Kalbo. So kung ang babae, mga kapatid, ay manalangin na nanghuhula na walang lambong ang kanyang ulo, walang takip, niwawala ng puri ang kanyang ulo, sapagkat gaya rin ng kung kanyang inahitan. So, paano ito isolve, Pastor? May solusyon ng scripture. Anong dapat gagawin sa lalaki at babae? Patungkol po sa kanilang buhok. Sapagkat kung ang babae ay walang lambong, ay pagupit naman. Ngunit kung kahiya-hiya sa babae ang pagupit o paahit,
ay maglambong siya. Verse 7. Sapagkat katotohanan, ang lalaki ay hindi dapat maglambong sa kanyang ulo. Palibhasay larawan siya at kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit ang babae ay siyang kaluwalhatian ng lalaki. Verse 8. Sapagkat ang lalaki ay hindi sa babae, kundi ang babae ay sa lalaki. Ano daw? Nagets nyo? Okay, teka. Sapagkat ang lalaki ay hindi sa babae. Yan ang dahilan na ang lalaki ang manligaw. Hindi pwede ang babae ang manligaw naturally. Bakit? Sapagkat ang lalaki ay hindi sa babae, kundi ang babae ay sa lalaki. Tandaan mo yan, Ping. Praise God. Hallelujah. Verse 9. Tingnan niyo ano reason. Sapagkat hindi nilalang ang lalaki dahil sa babae. Tandaan mo yan, Sir Ping. Sapagkat hindi nilalang ang lalaki dahil sa babae, kundi ang babae nilalang dahil sa lalaki. Bible lang nagsabi niyan, ha? Okay, sana nag-gets niyo ako. Verse 10. Hallelujah. Dahil dito, ang lahat magsabi, dahil dito, nararapat na ang babae ay magkaroon ng kanyang ulo ng tanda ng kapamahalaan dahil sa mga anghel. So, ang ulo ng babae kailangan magkaroon ng tanda. There should be a sign in the head of a woman because of the angels. Because your hair, praise God, yung hair ng isang babae, mga kapatid, is a sign of submission to the man. Pag mahaba ang iyong buhok, sabi ng scripture, ikaw po ay nagpasakop sa husband mo. Pag pinutulan mo yung buhok na parang lalaki, ibig sabihin, ako na ang boss, ginawa ka para sa akin. Nilalang ka, darling honey, para sa akin. Hindi, nabaliktad na tuloy. Everybody shout amen. So ang bawat babae may anghel na nagmamasid. And it is in your hair. Alam mo mga kapatid, sa isang book mga kapatid ng isang witchcraft, na ang buhok ng isang babae is very powerful. Oh, buhok ng isang babae. Napaka-powerful ang buhok ng isang babae. Na kahit ang mga witchcraft mga kapatid, pag ikaw mga kapatid, pag ang buhok mo ay talagang naging holy ka sa Panginoon, hindi ka nila basta-bastang malapitan. Dahil sa buhok mo. Hindi dahil nag-shampoo ka ng sunsilk o ano. Hindi. Praise God. Okay, verse 11. Hallelujah. Gayon man, ang babae ay di maaaring walang lalaki. Uy, talaga? Tandaan mo, Sister Win. Yan yung Sister Nida. Paano yun? Oh? Gayon man, ang babae ay di maaaring walang lalaki at ang lalaki ay di maaaring walang babae sa Panginoon. Sa Panginoon. Verse 12. Sapagkat kung paanong ang babae ay sa lalaki, gayon din naman ang lalaki ay sa pamagitan ng babae. Datapot ang lahat ng mga bagay ay sa Diyos. Verse 13. Hatulan ninyo sa inyong sarili. Sabi ng Bible. Sabi ni Pablo sa taga-Corinto, kayo na lang mag-judge. Kayo na lang mag-judge. Okay? Nararapat baga na manalangin ang babae sa Diyos na walang lambong? Ibig sabihin yan mga kapatid, ang lambong is your long hair. Sa Bible kasi, pag sinabing long hair, uncut, walang razor ba na nakatouch? Verse 14, tingnan natin ang scripture. Hindi baga ang katalagahan din, ang nagtuturo sa inyo, nature, ibig sabihin, hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki, ay mahalay sa kanya. Kung ang lalaki may mahabang buhok, mahalay. Hindi talaga karapat-dapat. Verse 15. Datapwat kung ang babae ang may mahabang buhok. Basa lahat kasi puro kayo babae. Datapwat kung ang babae ay may mahabang buhok, ay isang kapurihan niya. Sapagkat ang buhok sa kanya'y ibinigay
na pangtakip. Kaya pag ikaw ay nag-pray, kung ikaw ay nag-pray na may mahaba kang buhok na pangtakip, katanggap-tanggap ka sa Diyos. Pero kung kaming lalaki ang magpahaba ng buhok, sa oras pa lang nang mag-pray, kahiya-hiya kami sa harapan ng Panginoon. Kaya bakit ko ito sinare sa inyo? Because this is a calling. And that is the purpose. Paano, pastor? Maiksi yung buhok ko. Walang problema ngayon, mga kapatid. Pero ngayon na nalaman mo na, mag-start ka, mga kapatid, to believe the word. Why? Because I will do this for the glory of God. Siya ang naglikha sa akin, tinawag niya akong ganito, purihin ko siya sa ganitong paraan. Pastor, maraming split ends, maraming mahaba, pastor, makatulog ka. Madali maubos ang shampoo ko. Praise God. Maraming kuto, maraming bahala ba? Praise God. Basta sa Diyos, sundin natin ang kanyang salita. Ito po ang tanong ko, naniniwala ba kayo sa salita ng Diyos? Praise God. Kung maniwala ka, mga kapatid, sa salita ng Diyos, nandun ang pagpapala. Praise God. Hindi ka basta-basta lalapitan ng masamang espiritu. Bakit? May anghel na nakagwardya sa tanda ng inyong ulo. Kami mga lalaki, wala. Kayo lang. Grabe. Bakit kaya may anghel ang mga babae? Kasi siyempre pag nanganak ang babae, mahirap yun, no? Kaya siguro nagbigay ang Panginoon ng pabor sa inyo ba? Lagyan kayo ng anghel. Pero nakatingin siya sa buhok, sa ulo mo. Hindi nakatingin siya sa iyong mukha kung nakagluta ba yan o hindi. O kaya sa ilong mo. Walang pakialam ang anghel. Ano itsura ng ilong mo? Ang pinapakialaman ng anghel, yung buhok mo, yung ulo mo, mga kapatid. So, ulitin natin, basahin natin. Datapwat, kung ang babae ang may mahabang buhok, ay isang kapurihan. Ano ibig sabihin ng mahaba? Uncut. Ay isang kapurihan niya. It is your glory. Bakit? Sapagkat ang buhok sa kanya'y ibinigay na pantakip. Yan ang lambong mo, mga kapatid. Alam nyo, mga kapatid, sa churches noong unang panahon, sabi ni Pablo, walang isa sa kanilang nagreklamo. Verse 16, tingnan natin. Hallelujah. Datapwat kung tila mapagtunggali ang sinuman. Ang ibig sabihin ni Pablo, kung sino man sa inyo makipagdebate nito, hallelujah, walang gayong ugali kami, ni ang iglesia man ng Diyos. So ibig sabihin, ang lahat ng mga sinaunang iglesia ng Diyos, wala silang ugali na ang mga babae nila ay nakipagdebate dahil lang sa buhok. Sila po ay nagsubmit sa katuruan kung ano ang sinabi ng Diyos dahil may anghel na nagsubaybay sa inyo, mga kapatid. Everybody shall praise the Lord. So, dyan lang po ako magtapos. Mahaba pa po yan, mga kapatid. Siguro mga 3 preaching pa po. Praise God. Kaya, schedule ko, mga kapatid, huwag kayong mag-absent dahil tuloy-tuloy yan para maintindihan ninyo na mula pa sa pagkaporma ninyo doon sa tiyan ng nanay nyo, sinundan na kayo ng Diyos, may purpose na to know Him, to reflect His image, to bring Him glory. And now, pag naintindihan natin yan, I will call you, but you need to walk in your calling. So tinawag ako ng Diyos bilang isang mangangaral, din ako mangaral. Praise God. May tinawag sa inyo na magiging prayer warrior, di mag-pray kayo, mga kapatid. Tinawag tayo mag-evangelize, mag-evangelism, di mag-evangelism tayo, mga kapatid. Dahil, praise God, pwede kang preacher, pwede kang singer, pero kailangan mag-win tayo ng mga kaluluwa. Everybody shall praise the Lord. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Part 1 po yan, mga kapatid.